505 years mula nang tayo ay maging mga Kristiyano. Sa loob ng 5 siglo, naging kanta, naging bahagi ng textbooks, tapos lately may mga political entities, may mga celebrities na nagsisimulang magkalat o maghasik ng doubts 'no, sa ano nga ba nangyari nung 1521. Parang ang dating kasi sa bansa natin 'no, parang tayo ang bida nung 1521 'no, na parang tayo yung ano, tayo yung, nung 1521 nadiskubre ang Pilipinas. So parang may mga nagsasabing hindi dapat discovered kasi matagal naman na tayo nabubuhay, hindi lang naman ng 1521. So, ano ba meron sa ating project ngayong, susunod na 3 episodes, Father Lennon? Tayo ay mag-a-attempt na balikan ayon sa mga historical accounts kung ano nga ba nangyari noong 1521 at ito nga ba ay discovery lang ng Philippines o is there a bigger, greater project 'no, na global cooperation that led to the events of 1521, which as we call now is the circumnavigation of the world. So samahan po ninyo kami sa ating pag-uusapan sa loob ng 3 episode. So wag natin patagalin pa. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. On Monday, the 20th of September, in the year of our Lord 1519, we departed from Sanlúcar with 5 ships, well furnished with men and provisions, to seek the islands of spices. We knew not the dangers nor the path, nor if we should ever return. At yan ay galing sa, yung magiging pinaka-basis natin na text dito sa ating 3-episode mini-series no, ng Circumnavigation of the World. That's from the accounts of Antonio Pigafetta, the chronicler of the first circumnavigation of the world. Kung gusto ninyong basahin yan na directly, madali lang, search nyo lang yung The First Voyage Around the World by Antonio Pigafetta. No? It is actually a very good book kasi napaka-detailed nung ano niya, no? Nung kanyang narration. So, katulad yan ang sabi ni Russell kanina, the temptation kasi sa ating mga Pilipino minsan, we treat as if 1521, yung pagdating ni Magellan sa Pilipinas, sa Samar, tapos sa Cebu, we treat it as if it's a vacuum, no? Parang nangyari lang siya, para lang siyang putok sa buko, kumbaga, na nangyari sa kasaysayan. Sometimes we forget that it is in a context na actually world redefining, no? For the first time in forever, someone really proved na bilog ang mundo, no? Na hindi siya flat, or kung bilog man siya, spherical man siya, na pwede kang magbiyahe by sea para maikot mo siya, no? Kasi ang idea ng mga tao noon, mali yung sinasabi ngayon na flat earthers daw yung mga medievals. That is not true. That is simply not true, no? Panahon pa ng mga Egyptians, they proved na ang mundo ay spherical na just by calculating the shadows of the Sphinx or the obelisks sa Egypt, no? Tapos kinalculate yun ni Euclid, sabi niya, teka, kung ganito kahaba yung shadow na to, ibig sabihin ng mundo ay hindi flat, no? So, doon pa lang ay naniniwala na yung mga tao kumbaga na spherical ang mundo. But by the time of the medieval age, later on, Renaissance, although they know that the world is round, spherical, pero they have no idea if it is possible na bumiyake from one point
to another and then going back to the point where you started, no? Kasi they think, okay, bilog yung mundo pero baka dun sa isang side ng mundo ay punong-puno ng matataas na mountains, no? So mabablock yung path mo. Wala kang possibility na magbiyahe ngayon pabalik, no? And also, of course, they do not have still the idea that merong yung tinatawag na American continent. That is why actually, much more before this, ang una talagang gustong mag-circumnavigate ng mundo ay si Columbus. When he proposed to the Catholic monarchs to Queen Isabel and King Ferdinand the Catholic of Spain na punta ako ng hanapin ko yung India. Pero ang natagpuan niya ay Havana. Ang natagpuan niya ay Amerika, no? In fact, hanggang that time, hanggang later on in his life, naniniwala siyang India yung natagpuan niya, eh. Kaya ang tawag sa mga natives ng mga Native Americans, 'di ba, hanggang ngayon Indians, kahit hindi naman sila Indians. Dahil yun doon actually. And then, now comes itong ating bida, no? Si Ferdinand Magellan, no? So, before we go to the circumnavigation, let us now kilalanin muna natin yung ating protagonist for the first and second episode of this mini-series. Sino ba si Ferdinand Magellan? Saan niya nakuha itong idea niya na gusto niyang bumiyahe from the west to the east and going back to the west, no? Around 1480 in northern Portugal, a boy is born into minor nobility, no? So minor nobility ibig sabihin ito mga siguro knights, ganyan lang. They are not really landowners, they are not important people, no? So one can say that Ferdinand Magellan was not destined, at least not obviously, no, for greatness. In fact, most minor nobilities just serve in the army. Kapag naggano sila doon, kapag mayroon silang act of valor doon, maybe they will be rewarded by the crown, no, something. But hindi siya hindi porket noble ka, family ka, automatic na marangya yung buhay mo. And precisely, Ferdinand Magellan is not from one of the great noble houses. Yeah, and by the way 'no, sa kanilang native language, hindi naman talaga siya Ferdinand 'no. Fernando siya, Fernando Magalhaes actually. Then later on, nakipag-deal na siya sa hari ng Espanya. Portuges si si Magellan, mga kaibigan. Hindi siya Kastila, kaya nga may issue yun, eh. Magalhaes na siya, naging Magallanes. Kaya may Magallanes, 'di ba? Anyway, he served, no, the Portuguese crown. Ano siya, ano bang dito, may tawag dun, eh, hindi navigator, pero parang gano'n, trader kasi siya. Unlike dito sa atin nung mga trader tulad nung kakilala ko si Ate Jo, ano yun, eh, nagte-trade-trade ng crypto, ayan. Tapos, ang isang kakilala ko pa, trade-trade ta's na-scam. Ibang trading trading itong niya, trabaho niya. So, he would travel eastward. Tayo bilang mga Pilipino, kung ang gagamitin nating sentro o point of reference ay Pilipinas, east natin ang US at west natin ang China or, India for example. So, sa kaso ni Magellan, so from Spain ang travel niya eastwards papuntang India. So, 'yan ang kanyang travel route, India, tapos yung tinatawag na Malacca o yung Moluccas Islands, the island of spice. Pero balik tayo dun, Father Lennon, saan ba yung nanggaling o mamaya madi-discuss ba yun, yung orientation ng East and West na kasi nga sabi ko nga kung Pilipinas yung point of reference natin, east natin ang US. 'Di ba sa mga narratives natin sa political writing, for example, sa journalism, the US is being defined as or
referred to as West, 'di ba? Eh, East natin 'yun, eh. So, saan galing 'yun? Then, para mas magkaroon tayo ng ano, ng context kung bakit West and East 'no. Tulad niyan, Magellan, uh, serving under the Portuguese kingdom, he would travel east to go to India, to go to Malacca. Kasi wala pa nga yung ano, wala pa yung concept na puwedeng ikutin lang 'yun, eh. Sige, sige. Before ng discovery ng Americas, no? Kasi dalawang continents yun, eh. So, before ng discovery ng Americas, kung titingnan ko may mapa kayo diyan ngayon, no? So, ang idea lang ng medieval man na nag-e-exist kumbaga, may idea siya na may Asia, pero hindi niya alam kung gaano yun kalaki. May Africa, pero hindi rin niya alam kung gaano yun kalaki. Europe, yeah, of course, that's ano na, very well documented na, no? And then came the Portuguese and later on the Spanish, no? Or by that time, wala pa talagang Espanya na unified kingdom. Meron lang yung Castilla, tapos yung Aragon na later on na unify with the marriage of the Catholic monarchs. Anyway, so yung mga Portuguese, they really innovated yung seafaring, no? Yung paglalakbay gamit ang mga barko, no? They went beyond kasi meron naman talaga ng mga barko noon, no? Pero hindi sila tumatagal kumbaga sa laot. Lagi silang dapat malapit lang sa shore, no? For their safety. Then came the Portuguese. They really went beyond. They innovated, no? And then they discovered, no? This route na galing ng Portugal. Tingnan ninyo yung kung may mapa kayo, no? O ilalagay ko dito siguro yung mapa. They traveled yung buong west coast ng Africa hanggang South Africa towards the east, towards India, and later on Malacca, or what we know now as Indonesia and Malaysia, no? So, yung idea, geographic idea pa lang ha. Yung ano, siguro hindi natin i-touch masyado yung political and ideological idea ng West and East, no? Pero yung idea, geographic idea ng West and East, dito nagsimula. Na ang East ay papunta doon, kung saan pupunta yung mga Portuges, no? Kasi nga wala silang idea na may nag-e-exist pa na mas west sa kanila, eh. So, ang idea nila, sila na yung pinaka-westernmost, Dulo ng mundo, no? oo. Sila Yeah, yung in dulo. fact, dito sa dulo ng Spain, no? Dulo ng Portugal din kasi nasa taas sa may Galicia. Kapagka Camino de Santiago ka na pilgrimage, ang tradition after mo mag-pilgrimage, yung lahat ng ginamit mo dun sa pilgrimage, no? Yung mga luma mong gamit kumbaga, susunugin mo yun dun sa lugar na tinatawag na Finisterre, the end of the world, no? So pupunta ka dun, susunugin mo yun. Yun yung for them, that was the limits, not the limits kasi flat yung mundo but rather the limits of the earth, yung lupa, yung continent. Beyond that, wala na. No? Kaya siya Finisterre. In fact, ang motto dati ng Spain ay non plus ultra. There is nothing beyond. Nung natagpuan nila yung Amerika, ginawa nilang plus ultra, no? There is beyond. So, kasi yung babalik ka rin dyan sa myth ni ni Hercules, eh. Kasi ang sabi according to the myth, yung pillars daw ni Hercules ay nandito sa Spain and Portugal, no? And yun yung end of the world kumbaga. Pero nga natagpuan nila yung Amerika, so hindi. The discovery of the Americas was very earth-shattering, no? In history. Suddenly there is Literally. Literally. there are two continents na walang contact, no? Walang contact talaga sa kahit anong civilization kasi kahit na bihira ang contact between let's say the Chinese and the Roman Empire, there was contact, no? Kahit na bihira. So may idea ang mga Europeans na may mga Chinese, na may mga Japanese, no? May idea sila. Pero ito, wala talaga kahit yung kahit sa Asia.
Wala silang idea na nag-e-exist yung Americas, no? So it was something na very important, no? Now, mamaya we will be discussing din yung political situation, yung competition between Portugal and Spain by this time, no? Pero I think we should focus now muna. Ano ba yung dahilan kung bakit? Okay, so natagpuan na yung Amerika and then Portugal have this route towards the east papunta sa Malacca, sa Spice Islands, tsaka sa India. Ano ngayon yung dahilan kung bakit gustong humanap, may mga taong gustong humanap ng paraan na going to the west naman, no? Kumbaga iikutin. The simple answer is spice. Pampalasa. Pampalasa. Ngayon isipin natin parang napaka ano naman no, napaka simple naman, hindi ba gold, hindi ba silver yung ano? No, it's actually spice trade. Why? You see, yung spices dito sa Europa, meron silang spices, no? Pero hindi ganun karami. The majority of the spices comes from the east, and it comes through what is known now as the Middle East and the Turkey, no? By that time, Asia when Minor. the Arabs came and later the Ottomans came, they conquered Byzantine Empire, they conquered North Africa, no? And then they had wars. There are pirates sa Mediterranean. Before nagkaroon ng pirates of the Caribbean, may mga pirates sa Mediterraneans ng mga Barbary pirates, no? Mga Muslim pirates to na nangkikidnap ng mga Kristiyano para i-enslave. So nagkaroon ngayon ng problema sa trade. Wala nga yung makapag-import kumbaga. Kasi nga nabablock ng Ottoman Empire. Ang tanging nakakapag-import lang noon ay yung city-state ng Venice. Kaya sila naging ganun kayaman. So now, the other states are thinking, teka, paano tayo humanap ng paraan para na ano natin to, circumnavigate, no? Malampasan natin tong domination ng Venice. Yung Portugal, ang natuklasan niya ay yun, yung route sa South Africa, no? Going to the east. Pero mahaba pa rin yun. Later on, Spain, natuklasan niya yung Amerika. Pero hindi niya pa natutuklasan na pwede siyang gumalaw papunta galing ng Amerika, no? Here now comes Magellan, no, with his idea. Para lang dito sa mga spices na to. Anong mga spices? Cloves, nutmeg, cinnamon, no? Itong mga to hindi to luxuries, no? Hindi sila luho. They are at that time, they are power, no? They are medicine, some of them are used para sa pigments ng paints, no? Yung iba ay siyempre pagkain, no? May mga nagsasabi nga, although it is mythical, na yung 1 kilo raw ng paminta ay mas mahal pa sa 1 kilo ng gold, no? Sabi nila. Pero that's not true, pero that only shows how important was the spice trade by that time, no? So now, going back to Magellan. So Magellan saw that the spice trade is very important. There is something to be gained when you control this trade, no? Ang I think, ang equivalent niyan today ay oil. Sinong may oil ngayon, sinong may control ng oil ngayon, nasa kanila yung pera, 'di ba? So noon, ang mas simple, nakakain, eh, kasi spice trade, eh. So yun, silang may control ng pera, sila may control ng power, 'no? And then Magellan now realizes something. Having, lived there sa east, sabi niya, "Teka, baka merong mas madaling yung hindi na muna kailangang dumaan sa South Africa. Baka puwedeng dumaan sa Amerika. Baka mayroon doong maliit na river para maikot natin yung mundo, no? The world might be connected." No, yun yung naisip niya, ni Magellan. And it's truly unsettling in a way kasi back then, no one dares to to challenge yung mga, even if
may sense na may misconceptions yung mga institutions 'no. The most classic example was yung rift between Galilei and the church, 'di ba? Si Copernicus earlier, yung tinatawag na geocentric, theory versus the heliocentric theory, kung sino ba ang umiikot sa kanino. Partly yung malaki kasi yung factor in a way ng religion during that time to kasi 'di ba established truths yun, eh. Hmm. So, kaya siya unsettling even in the case of Magellan, it's because kung i-push ko itong theory na ito, it will really ano, the world will no longer be the same, na parang gano'n. Let's put it that way 'no. So, it started with a proposition. Sabi niya sa hari, I think kung hindi ako nagkakamali Manuel ang pangalan ng hari nito, eh. I think it was Emmanuel II, Manuel II. The first pala. Ah, Manuel ng Portugal. Kasi andun nga siya ano siya, eh, government employee siya ng Portugal, eh. Sabi niya, "What if mahal na hari" o siguro tatay 'no, "Tatay baka ano." Hindi niya tatay yun. Although Katay. nasa West, may mga tatay tayo sa West pero ayan. What if kung maglalayag tayo papuntang West, same pa din na makakaabot tayo dun sa pupuntahan natin sa East? Siyempre, ang response nung hari kasi nga yung mga monarchs, especially those Christian monarchs back then, eh, they don't want to ano, to question or to even cause somehow scandal 'no. It's not because ang kaya ko ano 'to, kaya maingat ako dito sa topic na 'to kasi nga all this time laging vilified yung simbahan during this time, mga 1500s, especially dahil sa nangyari kay Galileo, na parang sama-sama ng simbahan kasi pinersecute nila yung mga men of science. Tapos, stubborn sila to admit that they were wrong. Hindi doon lang, eh, but rather it was a political idea na should Magellan be wrong, Portugal will lose its dominance. Kung titingnan niyo yung Portugal at yung mapa ng Spain parang ulo ng tao yun, eh, 'di ba, na naka-side view. Yung Portugal, yung noo lang yun hanggang baba, tapos hatiin mo lang, ganun lang siya. So kung 'yan noo tas ilong tapos yung labi, tas in short isa lang siyang maliit na ano, na portion nung buong Iberian Peninsula. Tapos dahil nga sa kanilang sea power, they held dominance sa buong mundo, 'di ba? Kasi ngayon parang hindi niyo mai-imagine, hindi natin ma-imagine na gano'n kabangis or talagang global superpower ang Portugal dati. Kasi ngayon parang republic na siya, parang katulad lang siya ng ibang bansa, tulad ng France, 'di ba parang ang France, okey culture, sophistication, pero dati iba, naval authority din ng France so something like that, 'di ba? Parang ang Spain kasi hanggang ngayon maintain nila yun, yung armada nila and things. Pero yung Portugal hindi ma-imagine na gano'n dati. So yun ang ibig kong sabihin, kaya nung nag-propose ng idea si Magellan, sabi niya, subukan nating ikutin ang mundo." So dahil nga natuklasan na ng Spain yung Amerika, pero hindi nagde-dare yung Spain tumagos, kasi nga wala silang notion, eh, 'no, na baka puwede. Kasi nga 'di ba sinasabi ni Lennon kanina, baka ano, baka bilog yung mundo pero baka may sa pinakadulo baka may harang. Tapos yung harang na yun dead end na yun ta's hindi na tayo makabalik et cetera or, may mga gano'n 'di ba? May mga bagay na hindi dapat makita muna ng tao, hindi dapat makita ng tao, something like that. Kasi nga 'di ba, isang value natin 'yan bilang tao, eh. Takot tayo sa uncertainty, takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam at hindi natin control. So 'yun, propose si Magellan. Short answer,
No, ayaw ng hari. Pero tumigil ba si Magellan? Let's find out. Actually, siguro bukod sa ano pre, bukod dun sa takot nung hari na mag-lose face, no? That is part, of course. One more reason, which is also important reason, is money. Kasi kailangan niyang sponsoran si Magellan. Gano'n kasi yung sistema nun, eh, private individual ka, lalapit ka ngayon sa hari para, "Teka, meron akong idea," 'no? What if bumiyahis tayo through the west para makarating tayo sa east, 'no? So, yun ay risky kasi nga wala pang nakakagawa nun, eh. Investor ang hari dun. So, puwedeng na isa sa mga considerations niya, akala niya malaki yung ibibigay kong pera dito pero ano rin 'to, malaki rin yung risk, 'no? Ano 'to, eh, anong tawag nila ngayon diyan sa modern parlance, parang, gain match, lose match, 'no? Kapagka nag-ano yun, nag-fail yung expedition na yun, wala siyang masisingil, 'no, na talagang literal niyang tinapon sa dagat yung pera niya, 'no? And by this time, siguro ang feeling ni King Manuel the First ay, "Teka, komportable na ako, eh. Meron na tayong mga ano, eh, trading colony sa Africa, tapos sa India, tapos sa ano, sa Malacca. So, yun na lang, okey na yun, at least yun sure yun. Meron na yung ano, eh, meron ng profit yun, eh. Kung ito susugal pa tayo, 'di hindi, 'wag na." So, tumanggi siya, 'no. Of course, there are also ano, possible na personal grievances, 'no, accusations, walang tiwala kay Magellan, na accusations ng misconduct or unpaid services sa kanyang mga tripulations, 'no. So now, Magellan was thinking, "Teka, hindi lang ako ni-reject, parang nabastos pa ako, ah." So, he actually did something that is actually quite shocking for the time, 'no. He went to another country, he went to another power to have his backing, 'no, and then he went sa Espanya. Later on, let's see yung background ng Espanya by this time na hindi pa siya talaga global superpower, nagsisimula pa lang. Katulad ng sabi ni Russell kanina, actually ang first global, as in global, superpower, kasi may mga empires, eh. May Roman Empire ka, si Genghis Khan, 'no, nasabi nung Prime Minister ng Israel mas magaling daw si Genghis Khan kaysa kay Jesus Christ. Pero that's ano, aside. Meron kang mga empires, pero walang empire pa by this time na matatawag na global, na superpower as we now understand it. The first country to become a superpower was Portugal because it was the first country to project its military, its economic leverage sa lahat ng kontinente, 'no? And then Spain was still by this time, simula nung nag-unite ang crown ng Castile at ng Aragon at natapos ang Reconquista nung natalo nila ang Granada, 'no, by the time of the Catholic monarchs, Spain was experiencing a renaissance, 'no? Both in literature, economy, military, scientific, lahat. Emerging superpower ang Spain nito. So pumunta doon si Magellan, 'no. So siguro mabilisan lang, before ng idea ni Magellan, ano ba ang political situation between Spain and Portugal? So ang background, mabilisang background lang, the Iberian Peninsula, 'no, was composed of many different kingdoms. Then later on sinakop sila ng mga Arabs, ng mga Muslim. Then nagkaroon ng Reconquista unti-unti, 'no. Then by this time, 'no, natira na lang ay two, or we can say actually technically three kingdoms sa Iberian Peninsula. You have the Kingdom of Portugal, you have the Crown of Castile, the majority of Spain as we know now, yung central Spain. And then you have the Crown of Aragon, na sabihin natin yung um, eastern part ng Spain, Barcelona, and sakop nun pati yung Sicily sa Italy at yung Naples
sa Italy, yung southern Italy 'no, sa south ng Roma. Bahagi 'yun ng Kingdom of Aragon. Nag-unite sila nung kinasal si Queen Isabella the Catholic at si King Ferdinand the Catholic 'no, kinasal sila so nag-unite 'no. So ngayon nagkaroon ng ng tension between Spain and Portugal 'no. Paano ba natin iiwasan na magkaroon ng giyera kasi nga yung frontiers na nga lang nila ng land territory nila marami ng skirmishes, eh. So paano natin iiwasan? So dito pumasok ang simbahan actually. Kasi by that time the Pope na teka mayroong kaguluhan dito sa Europa, nasa may mga Ottomans, tapos sa Northern Europe maraming magugulong mga heretics. Ang pinaka-faithful sa akin, sa simbahan, ay yung mga Portuges at yung mga Spanish. Pero 'pag nagyera yang dalawang 'yan, eh, di problema rin. So ngayon nag-mediate 'no, ang simbahan. Kasi nga after 'to ng matagpuan ni Columbus yung yung Amerika, eh. So they turned to Pope Alexander VI, Borgia or sa Spanish, Borja. Bakit? Kasi si Alexander VI ay Espanyol. Siya ay taga Valencia, kamag-anak siya ni San Francisco Borja, 'no, later on si Francis Borja. Pero itong si Alexander VI Borgia, alam natin 'to kasi may mga series tungkol sa panoorin niyo lang sa Netflix, 'di ba, yung The Borgias. Isa sa for some historians, one of the most corrupt who occupied the throne of Saint Peter, 'no. Some say na exaggerated yung mga and then anyways, that's another story. So, si Pope Alexander VI sabi niya, "Teka, tayo, magkasundo tayo Portugal at Spain." So, he issues yung tinatawag na Papal Bull, 'no. Document ito ng Santo Papa. So, sabi niya, okay, eto ang title ay Inter Cetera, 'no. Ang dali niyang alalahan kasi para lang siyang et cetera, eh. Pero Inter Cetera, 'no. So, from there, a line was drawn across the Atlantic, 'no. Everything na nasa west nung linyang yon ay sa Spain. Everything na nasa east ay para sa Portugal, 'no. So dinivide nila yung dinivide nila yung mundo literally, 'no. However, ito ay medyo hindi pa rin tanggap ng dalawang parties kasi nga sabi ng mga Portuguese, "Teka, Espanyol ang papa, eh. Parang finavor kayo, eh. At lalo na't meron na kaming sa Brazil, eh, nasa west yun, eh." So ngayon nagtagpo ulit sila, actually yung mga Spanish tapos yung mga Portuguese. Kasi nga nag-o-object talaga yung mga Portuguese, eh. So in 1494, both kingdoms renegotiate, 'no, dun sa isang maliit lang actually 'to na na town, tinatawag na Tordesillas. And they signed the Treaty of Tordesillas, 'no. Now, the line shifts westernward pa. So, grinant na ngayon sa Portugal yung Brazil, no. So, why is this important, ibig sabihin, 'no? Going back to our story. Kasi ibig sabihin, yung Spain, hindi siya puwedeng mag-colonize papunta sa east, 'no. Hindi siya puwedeng gawin yung ginawa ng Portugal na bumiyahe siya papunta ng South Africa, papunta ng India, ng Malacca, no. Ang puwede lang siya sa Amerika, pa-west. Ang problema mo sa Amerika, ang Amerika meron siyang gold, meron siyang silver. Pero yung spices, which are more important arguably, wala dun. So, economically, ang dominant pa rin Portugal, 'no? So now, heto, babalik tayo. Lumapit ngayon si Ferdinand Magellan sa isang batang hari actually ng Espanya, 'no? Si Charles the First nung 1518. Ferdinand Magellan meets Charles the First of Spain, 'no, who will become later on Charles the Fifth Holy Roman Emperor, 'no. Si Charles the First ng Espanya ay ang pinakaunang hari ng Espanya from the Habsburg monarchy or dynasty. And by this time, he was
ruling Spain as a regent for his mother, no, tinatawag na Juana la Loca, Juana ano, the Baliw. Kasi well, na-depress siya after mamatay nung kanyang asawa. So, he was young, he was ambitious, and of course, after ng rekonkista ng Catholic monarchs ng mga lolo niya, kasi lolo niya si Ferdinand the Catholic tsaka si Isabella the Catholic eh. So, after ng conquest ng Amerika, after ng rekonkista, so meron siya medyong pressure, no? How can I prove myself? Remember, hindi pa siya Holy Roman Emperor, di pa siya na-elect. So, how can I prove myself? Especially dahil siya ay pinalaki sa Netherlands. So, in a way, yung mga taga-Espanya nun, they were seeing him as a foreigner. No? So, hindi siya medyo like ng mga tao by that time, lalo na dinala niya puro mga Dutch na mga advisors, no? So how can I prove myself? Then came Ferdinand Magellan noong 1518. Sabi niya, I have this idea. Kailangan ko lang ng finance. No? So, he promises wealth and a route no one has proven. And Spain says yes. Why? Well, kasi walang mawawala kay Charles the First, no? Kay Carlos. Carlos Primero. Kaya yun ang pangalan ng alak. um, walang mawawala sa kanya eh. Gagastos siya, okay, sige. Kapag may natagpuan ka, edi very good. Ano yan eh, bagong route yan sa akin. Kung hindi yan matupad, okay lang. Lost ano yun. At least trinay ko. No? Kasi wala naman talaga akong route sa east eh. Saka isa pa, may surplus ng gold by that time ang Spain. Kasi nga, mayroon siyang American colonies, no? So marami siyang pera. Marami siyang reserve ng gold, no? So pwede, disposable lang yun kay Charles the First. Sige, go. Yan pera. Magano ka, hanapin mo yan. Kung mag-fail ka, okay, sige. Sad. Pero hindi ako iiyak, kumbaga. Pero kapag naggano ka, nakahanap mo talaga yung route, nakahanap ka talaga ng route papunta ng east through west, eh, very good, nakaano tayo, nakatagumpay tayo, kumbaga. Ngayon kasi mas alam natin yung Carlos Primero na ano, mamahaling brandy na lang yon. Tawag tawag ng mga tito at tatay natin Carlos Uno. No? Pero si King Carlos, dahil nga na inisnab or talagang dinismiss sa serbisyo ni Manuel si Magellan, eventually mas nakuha niya yung pabor mula sa Spain. Nakuwentuhan nila yan kanina, nagsisimula pa lang kasi yung Spain na buuin yung kanyang, ano ba tawag dito, yung kanyang influence 'no, yung global power niya. Kaya malaking ambisyon, ambisyoso talaga yung Spain during the time. Kasi kapitbahay nila yung Portugal. Somehow, politically speaking, merong fear na walang ya kapag talagang nagtodo yung lakas ng Portugal at hindi na sila, anong tawag dito, hindi mo na sila ma-contain, baka naman kami ang sakupin ng Portugal, 'no? Kaya malaking factor din ng hinati ng Pope yung ano, yung quote and quote 'no, yung mundo. So, dahil nga again, for the good, for the bad, malaki yung naging role ng simbahan to keep, things back then. May mga bagay na posibleng nangyari dati, hindi nangyari dahil may simbahan, dahil may Pope, 'no? Kasi kung hindi Katoliko 'tong mga hari at reyna back then, eh, baka wasak yung Europa dahil sa infighting o dahil sa iba't ibang klase ng giyera. So, may mga giyerang hindi nangyari, salamat at may simbahan. So yun, sige, ah, pag-usapan naman natin yung mga usual na lumalabas sa Quizbee kapagka pinag-uusapan ng sibika at kultura yung nangyari nung 1521. 1521 na ba 'to?
18, 1518, 1518 sorry, pa lang. 1518, yeah, yeah, yeah. So, ang hari o yung Spanish Crown, inisponsoran niya yung, project 'no, expedition project ni Magellan, and nag-provide siya ng siyam na barko 'no, galleons, galleons na ba tawag dati? Hindi, ang tawag pa dito sa mga ito ay NAO, N-A-O. Na okey, yeah. Later So on pa yung galleons, oo. so, medyo Katoliko pa nga ito dahil yung mga 'to ay naka-ano, bawat barko kasi 'di ba pamilyar kayo na ano, 'pag nasa cruise ship kayo 'di ba, may power yung kapitan ng barko ikasal kayo kapag mag-ano, 'pag nasa barko kayo 'di ba? Isang posibleng kuwan nito, pinanghugutan ng tradisyon na ito ay yung bawat barko, especially nung time ng Spain, treated siya as mini chapel o mini ecclesial territory ba kumbaga, parang maliit siyang parokya, maliit na chapel. So yung mga barko nakapangalan siya or dedicated siya sa isang patronage 'no, ng isang ano, either saint o ng Mala Birhen o dedicated sa Diyos, 'di ba? So ano yung mga barkong yun? So Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, and Santiago. So hawak niya halos 270 na katao. Ang isang ano dito, isang cultural issue in a way o anomaly, may tensyon. Bakit? Kasi about 270 ang tao, 'no? Magellan was not a naval captain, ha. Siya lang yung head ng expedition, tama ba? Hindi siya military personnel, eh, 'di ba? Hindi siya military personnel pero inassign siya ng king as the supreme commander, kumbaga. Oo, Pero oo. bawat barko may kapitan pa rin. Oh, yun nga yung issue dun. So, siya yung parang head nga nung expedition team, 'di ba? Ang buong project. Siya yung pinaka-commander in a way. Kasi hindi siya militar. Yun ang isang issue. Pangalawa dun, hindi siya Espanyol, Portuguese siya. Tapos yung buong crew halos ang majority ay Spanish. So, nagkaroon ng tensyon agad-agad 'no, especially dun sa nagngangalang si Juan de Cartagena. Sino ba 'yan nun? I just have to note 'no, before, na actually ito yung isang bagay din na kailangan nating ma-realize, na why the arrival of Magellan and this, yung umpisa ng circumnavigation of the world, is actually quite important 'no. I will argue that this is actually one of the first, kumbaga, simula ng globalism. Why? You have a Portuguese captain or commander. You have Spanish majority na troops 'no. Pero actually hindi sila lahat ano, Espanyol. May mga galing ng Netherlands, may mga galing ng Italy. Si Pigafetta, yung pinagbe-basehan natin, Italyano yun, eh. May mga Germans 'no, may mga Venetians dito, may ilang mga Ingles. So, it's actually a global, well, at that time 'no, kasi European pa lang, a global effort 'no. So, mayroon ka ngayong iba-ibang mga kultura 'no. Of course, they are united by the one faith. Yun yung in fairness na nagkakaisa sila doon. Pero hindi mo maiiwasan yung ano, yung tensions 'no. Ngayon itong si Juan de Cartagena, siya ay isang aristocrat katulad ni ano, ni Magellan na minor noble. He was a Spanish aristocrat who served in the expedition as the Inspector General of the fleet and captain of one of the ships 'no. Ibig sabihin, sa ranggo kumbaga kung si Magellan ang kapitan general o ang commander, ang supreme commander, siya ang kasunod. Kasi inspector general siya, ng lahat ng ano, ng buong armada, nung limang barko, 5 naw 'no. He was, also captain, 'di ko lang sure kung alin sa mga yun ang kanyang ano, ang kanyang barko 'no. Pero
sa simula pa lang 'no, meron ng meron ng tension. Even before pa sila umalis ng Espanya, ng Sanlúcar de Barrameda. Why? Kasi, well, first, yun nga, dahil Portuguese si Magellan. Second, si Magellan, kahit hindi siya military man, meron na siyang experience na magbiyahe. Si Cartagena had no experience as a seaman, 'no? Despite this, he used his influence, 'no, to secure appointment as Inspector General. So, ibig sabihin ano 'to, corruption 'no? Oo, nepo baby 'to. Kaya siya inassign 'no? Ano bang trabaho ng Inspector General? Ang Inspector General, siya ang magsu-supervise ng financial and trading operations ng expedition. So, nasa kanya ang power of the purse. Nasa kanya ang pera. Siya ang magsasabi na, "Teka, wala ng patutunguhan 'to, hindi na natin tutuloy 'to kasi wala na tayong pera." 'No? So, si King Charles 'no, si Carlos I ng Espanya, he directed Cartagena even before pa sila umalis na mag-report siya sa'kin directly, 'no. So, imbes na mag-report siya kay Magellan na Captain General niya, sabi ng hari, "Hindi, sa'kin ka mag-report directly." So, dun pa lang meron ng tension na, teka, so na kanino dapat Pulitika yung na. yung chain of command, 'di ba? So, naturally si Cartagena iisipin niya, "Teka, meron akong royal prerogative, eh. So, puwede kong i-veto ba si Magellan." It was actually quite a genius plan by the king, na hindi naman dahil Portuguese si Magellan, rather para ma-split yung responsibility. Pero it backfired kasi nga para kay Cartagena, teka, so may karapatan din ako 'no. Kumbaga vice president ako, puwede ako pumunta sa TV sabihin ko ipapapatay ko yung presidente, parang gano'n, ano. So, in recognition of Cartagena's influence and in order to please his supporters, si Magellan, he named Cartagena as captain of the largest ship of the expedition. Ito, kita ko na, ng San Antonio. Yun yung pinakamalaking barko. No? Subject only to Magellan's own authority as Captain General of the fleet. And siya actually ang may pinakamalaking sweldo after ni Magellan. Ganon siya. Kaya mataas yung niya eh, yung kanyang position eh. Tension surface nung pag-alis pa lang nung fleet, no, ng Spain. Kasi in councils between captains, si Cartagena, lagi niyang ino-oppose yung mga sinasabi ni Magellan, no, yung mga decisions niya sa navigation, yung kung saan sila pupunta, saan sila magsa-stop, no, kasi kailangan nila mag-stop para sa supplies, no. And he actually refused to salute Magellan, no, na kostumbre. Dahil nga Captain General niya yun, isipin mo sa military, kung meron kayong background sa military, di ka sa commander mo, di yari ka, di ba? Pero hindi siya nagsasaludo kay Magellan kasi nga nasa isip niya, teka, may royal prerogative ako eh, diretso ako sa hari nagre-report, di naman sa kanya eh, no? So, anyways, mamaya mas lalaliman natin yung kanilang tension. Let us now go. They now departed from Sevilla sa Spain, no? Dun sa tinatawag na Sanlúcar de Barrameda. They departed September 20, 1519. Look at that. Ibig sabihin, 1518, lumapit siya sa hari, binigyan siya ng finances, ng financial support. 1519, umalis. 1521 pa siya darating ng Pilipinas. So, hindi siya 1 year voyage lang. Mahaba-haba to. Kaya maintindihan nyo rin yung tensions. So, September 20, 1519, they departed Spain. Ang first stop nila ay sa Canarias, yung Canary Islands. Ito ay islands na sakop ng Spain pero nandun sa may bandang Africa na bahagi. Kapantay ng Morocco. Nandun na bahagi, no? Later on, after Canary Islands, nag-restock sila ng kanilang mga supplies and then they went towards America. They stopped sa Brazil noong December 1519. Ang problema mo, dahil ito ay secret operation, hindi pwedeng malaman ng mga Portuges. Brazil was a colony of Portugal. So, kailangan nila ngayong magpanggap
na, hindi ano lang 'to, restocking mission lang 'to, papunta talaga kami sa mga kolonya ng ano, ng Espanya dito sa Amerika. Mga Portuges hindi nila ano, wala silang pakialam kasi nga para sa kanila yung Amerika ano lang, extra territory lang 'no, kasi ang pera nandun talaga sa Asia. Then, actually by this time, everything is ano, okey pa 'no. Pigafetta himself 'no, he describes that the land was very beautiful and the people well disposed 'no. Everything still by this time parang ano pa rin siya, hopeful 'no. May tensions na namumuo, pero hopeful pa rin. Positive pa rin yung mga tao 'no. Now, when a storm broke and delayed the fleet south of Tenerife, so nandun pa lang sa Canary Islands, papunta pa lang sila ng ano, ng Brazil 'no. So, dahil may ano, delay, kailangan nilang mag-ration ng pagkain 'no. By this time, Cartagena took this opportunity to publicly criticize Magellan and suggest na hindi siya competent na maging commander. Magellan, talino rin si Magellan. Pinaaresto niya itong si ano, si Cartagena. Tapos tinanggal niya as ano, captain ng San Antonio. Tapos nilagay niya dun kung nasaan siya, yung barko ni Magellan, yung Victoria. So nandun siya all the time hanggang makarating sila ng South America, ng Brazil 'no. Now, when the fleet reached Patagonia, Patagonia today will be Argentina, south of Argentina, Chile. So, malamig diyan. Malamig na malamig kasi southern hemisphere na 'yan, eh. So, on the 1st of April 1520, si Cartagena, secretly tumakas siya dun sa barko, yung sa Victoria, at bumalik siya dun sa luma niyang barko, yung pinakamalaki, yung San Antonio. There, he rallied his supporters among the Spanish crew and officers and in opposition to Magellan. No? Mga kakampi niya, yung kapitan nung isang barko nung Concepcion na si Gaspar de Quesada, and with the pilot who will later become tawag dito, spoilers, no? Later, magiging, tandaan niyo yung pangalan niya, will become very important sa story natin. Si Juan Sebastian Elcano and 30 other Spanish crew members, no? So, this rag team of mutineers, no? They seized control of the San Antonio and declared na sila ay independent na ni Magellan, no? Imagine mo, barko lang yun, pero may mga ganun ng ano. So, now, the officers nung Concepcion at nung Victoria, mismong barko kung saan dati nakakulong si Cartagena, sumali rin doon sa mutiny. No? So now, meron yan ng at least 3 barko sa 5 ang nasa mutiny, no? Nasa rebellion. And on April 2, 1520, a letter was sent to Magellan's flagship, yung Trinidad, demanding na kailangan mo nang mag-step down, no? Syempre, hindi naman pumayag si Magellan, no? So he brought the Trinidad alongside the Victoria and lowered a boat to carry back his reply. When the boat crew reached Victoria's deck, they made a pretense of handing over a letter. Tapos nung nakita yun nung kapitan ng Victoria, kukunin niya na dapat, no? Ang ginawa ng mga nasa bangka, sinaksak siya, no? Hanggang mamatay yung kapitan ng Victoria. Simultaneously, habang nangyayari to, 15 men from Magellan's ship climbed aboard. Tapos inatake nila yung mga nagmumutiny, yung mga nagkukudeta, no? Then the crew of Victoria, of the ship Victoria, joined their cause and the ship was seized, no? Nahuli ulit si Cartagena, nilipat siya dun sa barko ng Concepcion, no? So, nakulong na naman siya. Magellan now ranged his 3 ships across the mouth of the bay in which the fleet had anchored and cleared the decks for engagement with Cartagena's 2 other vessels, yung mga nagmutiny nga. Medyo malakas ang hangin.
'no, nung 2 ng April 2. So, in favor of Magellan. Later on, overnight, yung San Antonio, yung pinakamalaking ship, yung ship ni Cartagena, they surrendered. They surrendered and allowed the ship to be retaken. April 3, the next day, realizing na wala ng pag-asa yung kanyang mutiny, sumuko na rin si Cartagena at sinuko na rin niya yung Concepcion, wala na siyang resistance, 'no. Now, ano ngayon ang result nitong mutiny na 'to? Isa sa mga conspirators na importante, si Luis de Mendoza, namatay. Yung isa pa, si Gaspar de Quesada, in-execute. Si Cartagena actually ang 'di ko alam kung ikaw pre, kung sa tingin mo ito yung pinaka masuwerte ba siya o malas siya? Kasi ang parusa niya, iniwan siya doon sa land, oo. Pero mabait sila, binigyan siya ng pari kasi yung pari na yun nakalimutan ko yung pangalan niya, Agustinian din yun. Isa siya sa mga supporters ni Cartagena. So nung iniwan siya dun sabi niya, "Oh, sumama ka na, at least merong magbibigay sa kanya ng sacraments." Remember itong part na 'to ng mundo, although Argentina 'to, hindi pa nakakarating dito yung mga Espanyol. Hindi pa nila na-establish dito yung kanilang colony. Ang colony pa lang nun ng Espanya, Peru, may kaunti na sa Argentina, pero this part of the world, malapit ka na sa may South Pole, malapit ka na sa Antarctica, wala pa. Tapos puro snow 'to. So now, iniwan lang siya dun, "Yan ang parusa mo, di ka namin papatayin, pero bahala ng Diyos sa'yo, at least may kasama kang pare." Ewan ko pre, ano sa tingin mo, sinuwerte ba siya dun o minala siya dun sa parusa niya? Actually, ang tawag nila dun ay marooned kapag ikaw ay inabandona ka sa isang lugar, left to be dead 'no. Sa kung nanonood kayo ng Pirates of the Caribbean, kung napanood niyo yun, ano yun trilogy. May time na yung bida, si Jack Sparrow, iniwan siya doon, minaroon siya ng kanyang kasi ang simula ng Pirates of the Caribbean, yung kwento ni Jack, nag-mutiny sa kanya, kasi nga yung hawak niyang yung ship niya, it's the fastest in the world. Hindi siya yung largest, hindi siya yung most beautiful, pero the Black Pearl is the fastest. It can outrun any ship. Parang gano'n yung kuwento nun. Pero dahil nga speed is also power during the time, just allegory. Nag-mutiny yung first mate niya, si Barbosa. So dahil nga trinaydor siya, nagkudeta, 'di ba, kinudeta siya. Minaroon siya sa isang island. At yung isang parang tradisyon nila, hindi ko naman alam kung historically founded. Bibigyan ka ng pistola, 'no, time nila Magellan wala yata, wala pang baril. Pero yung pistol, bibigyan ka ng pistol na may isang bullet, 'no, isang bala. Ta's iiwan ka na, i-abandona ka sa lupa. So, it may be considered na harsh kasi nga you will be left alone to die, o mamamatay ka sa gutom or kung anong mangyari sa'yo. Tapos parang mercy yun, mercy shot yun, na kapagka di mo na kaya, ikaw na lang mag-take ng sarili mong buhay. Tapos, well, alam niyo naman, dahil nga sa season 1 unang movie pa lang yun and nakalimang movie, so alam niyong hindi naka-survive si Jack Sparrow. Pero ito yun nga yung dun, yung nakakatawa naman sa history. Dahil nga mga Katoliko 'tong mga 'to, nagpaiwan ng pare. Kay Juan de Cartagena. Kasi nga may gano'ng na na, "Sige ikaw na mag-administer ng last rites." Ang pumasok lang sa isip ko, Christianity or your religion will not definitely agad-agad or totally save you from errors or evil. Kaya may mga pari pa rin na puwede silang magkamali, and some of them talagang minsan they're siding with the with the wrong person, and they can even be at the wrong side of history, 'di ba? Nakikitatay halimbawa, ayun. Pero sa konteksto nila, it was a very chilling line na hindi ko alam kung paano siya ipipresenta sa inyo, pero just try to imagine, kasi parang dito
sa Philippine history ang dating natin kay Magellan para siyang naging laughing stock na lang or naging straw hat, eh. Na hindi, eh, sinubukan nilang lumaban sa mga Bisaya, sa mga Cebuano, patay sila agad. Pero Magellan was a ruthless leader. Hindi siya weak man, hindi siya ano, una, tradesman siya, 'no? Tuso siyang tao kasi sa trade hindi ka puwedeng pushover, eh, 'di ba? And patunay na hindi siya pushover ay dahil nung nag-mutiny yung tatlong malalaking puwersa against him for whatever reason, kung dahil Portuguese siya or, just to seize political power dun sa project, he showed no mercy. Patay yung ano, pina-execute niya yung ano, yung pangalawang co-conspirator ni Cartagena. It's sending a message na, "Traitorin niyo ako, may kalalagyan kayo." And that's ano, that's the profile of Magellan na bihira nating mababasa sa ano, sa history. Ang dating kasi sa atin na parang lumaban siya sa tribes ng Mactan, parang sinaling niya ang mga maling tao. Totoo naman yun, di ko naman kinokontra yung part na yun ng history, pero just also to show na ano, nagkataon natalo lang talaga si Magellan. Pero hindi siya weak o naive na tao. Tuso siya, cunning siya, and that's very chilling nung magmaroon ka ng ano, ng isang tao na may power of the purse and may direct authority coming from the king. So hindi basta-bastang ano 'to, hindi basta-bastang tao si Magellan at dahil kaya niyang gawin yon, he understands the assignment really, na this project is bigger than himself and could even be bigger than Spain, even bigger than Europe, 'no. So yun yung puwedeng take away natin diyan. So, Santiago, yung barko 'di ba 5, yung Santiago na-shipwreck, nawasak 'di ba? So ano na lang, 4 out of 5. Yung San Antonio nag-desert, pero ang Later, issue oo. dahil nga tumakas, eh, umalis sila. Ganun talaga 'pag, hindi mo tinuloy ang commitment mo talagang lulubog ka, char. So yun, the biggest ship 'no, yung San Antonio. Bakit crucial yun na crucial siya sa expedition? Kasi the bigger the ship, the bigger the storage for resupply, 'di ba? Kain. For Oo, 'di ba? Wala na, 'di ba? So, eto na, the mutiny happened April, summer. Eh, etong palamig na, October to November 1520, nakapunta sila na pumasok na sila ngayon sa isang strait 'no, as was written by Pigafetta. We found a strait. Tapos November 28, 1520, we named it Pacific. So, basically, walang Pacific Ocean dati. Dahil sa project na ito, dahil sa expedition na ni-lead ni Magellan, na-name ang Pacific, na-discover in a way ang Pacific Ocean. So, tutukan niyo ha, Santiago lumubog na, San Antonio tumakas. So ilan na lang, from Spain nung 1519, September 20, as of November 28, 1520, tatlong barko na lang. Sige. In fairness sa mga Espanyol 'no, at sa buong ano rin, sa buong fleet ng expedition na ito, before we go on dun sa pagtuklasan nila sa Pacific, they are very legalistic. Ito yung isa sa mga ano, myths sa Spanish colonization ng Amerika tsaka ng Pilipinas. We thought of them as conquerors lang, dumating sila ta's pinagpapatay nila yung natives 'no. Actually, they are quite ano, legalistic. Na very aware sila sa, "Teka, ito ba ay ano, may human rights ba na magagambala dito?" 'No. Another thing is kung sinusunod 'no, pero they are very legalistic. Actually, after nung mutiny, no, hindi lang si Magellan yun na ano, "O patayin niyo 'yan, o ito iwanan niyo." Actually, nagkaroon ng trial na formal 'no. Yung trial hindi si Magellan ang nag-head, pero of course medyo nepo pa rin kasi ang nag-head yung pinsan niya, si Alvaro de Mesquita 'no.
And the trial lasted for 5 days. Later on, si Quesada, yung number 2 ni Cartagena, he was beheaded by none other than his own foster brother and secretary, si Luis Molina. Kasi sabi ni Luis Molina, isa siya sa mga conspirators, eh. Sabi niya, "Teka, puwede niyo ba akong patawarin? Ako na lang yung magiging executioner nung ano, nung kapatid ko." O siya. So, okay, clemency. So, the bodies of Quesada and Mendoza were drawn and quartered and displayed on gibbets for the following 3 months. Another, pangalan niya si San Martin, he was also suspected of involvement dun sa conspiracy, was tortured, later on was allowed to continue his service as cosmographer, no? So, nagkaroon pa rin ng clemency kahit papaano. Si Cartagena, ito yung nahanap ko na yung pangalan ng pare na iniwan sa kanya. Si Cartagena ay iniwan with the Augustinian priest Pedro Sanchez de Reina, no? Para ma-marooned. So, na-maroon sila on August 11, 2 weeks before the fleet left San Julian, yung island kung saan nangyari yung mutiny, no? So, the two were taken to a small nearby island then katulad nung kuwento ni Russell dun kay ano, kay Jack Sparrow, island niya talaga. Iniwan lang sila dun. Well, wala ng balita after sa kanila. So, I think hindi sila nag-survive. Days later, yung pilot ng San Antonio, si Esteban Gomez, pinatay niya ngayon yung bagong captain ng San Antonio, si Alvaro de Mesquita. Yun niyang pinsan ni Magellan na nag-head ng trial, no? Kumbaga yung judge. So dahil pinatay niya, ang ginawa niya itong si Esteban Gomez, dahil pinatay niya yung captain, pinatay niya yung pinsan ni Magellan, ninakaw niya yung San Antonio, no? Tapos kinonvince niya yung crew na, "Hindi, alis na tayo dito. We will abandon the expedition. We will return to Spain." Kaya nawala yung San Antonio, yung biggest ship. Tama si Russell. This is very important. Nandun yung pinakamalaki nilang storage, yung pinakamarami nilang crew, no? So nawala, umalis, no? Nag-inabandon. So, apat na barko na lang. So, he returned for Juan de Cartagena and Pedro Sanchez de la Reina, no? Binalikan niya, pero wala na, hindi na niya natagpuan na nandoon, no? So, more than 40 other conspirators, including, again, isa sa pinakaimportante characters dito sa kwentong 'to, si Juan Sebastian Elcano, ay naparusahan din, no? They were actually in chains, nakakadena sila for much of the winter. Winter time 'to, so malamig. So, dagdag yun sa ano, sa pagdurusa kumbaga, no? And they were actually in the middle of winter. Sobrang lamig. Imagine ninyo dahil South America, sabihin natin sa mga 5 degrees Celsius. Ang kanilang parusa ay yung tinatawag na careening, no? Ibig sabihin, maglilinis ka nung hull nung barko, yung sa labas, no? Para hindi siya magkaroon ng mga molds, ng mga barnacles. Lilinisin mo dun. Nasa tubig ka, naka-ano ka, 'di ba? Tapos winter, no? Pero yun at least yun lang ang parusa sa kanila, no? Hindi naman sila nabigyan ng execution. In late April, so 'di ba, apat na lang, tapos sabi ni Russell kanina may isang lumubog, yung Santiago, no? In late April, si Magellan, sinabihan yung kapitan ng Santiago na si Juan Serrano. Sabi niya, "Mag-scout ka nga, pumunta kayo sa hanap kayo ng strait." Yung strait ay kumbaga hindi naman siya river pero, waterway, 'no, na napapaligiran ng dalawang body of earth, 'no, of body of landmass. O kaya siya strait. Sabi niya, "Hanap ka nga ng ng malalabasan natin." Kasi alam nilang nasa Amerika sila, pero paano tayo tatagos? Yun yung hinahanap nila. Sabi niya, "Sige, Oo. hanap ka ng matatagusan natin." Noong May 3, 1520, they reached an estuary of a river, 'no. So, kumbaga ito yung estuary, ito yung yung dulo ng river na lumalabas na sa dagat, okey. Pinangalanan 'to ni Serrano na Santa Cruz, 'no. This estuary provided shelter
and was well situated with natural resources. May mga fish, may penguins, may wood. So pwede silang mag-restock. At higit lalo, meron silang penguin. Yun yung pinakaimportante. Ang problema mo, after more than a week na ine-explore nila yung estuary na yun, yung estero ng Santa Cruz, no? Serrano was set out to return dun sa island ng San Julian noong May 22. However, pag-alis pa lang niya, nagkaroon ng storm, ng bagyo. The Santiago was tossed about by strong winds and currents. At dahil doon, dahil sa lakas ng bagyo, naitulak siya ngayon sa shore ng river, no? Sa isang sandbar. All or nearly all, no, of the crew were able na makaligtas, no, before mag-capsize nung bumaliktad yung barko, no, nung Santiago. Actually, 2 men volunteered to set off on foot na maglakad para pumunta dun sa kung saan sila nanggaling sa San Julian na island para humingi ng tulong dun kanila Magellan, no? After 11 days na sila'y naglalakad, nakarating sila doon. At nasabi nila na yung barko bumaliktad, pwede nyo ba kaming i-rescue? Pumunta sila Magellan, nag-send si Magellan ng mga tao doon. And there are 35 other survivors na nandoon for 2 weeks naghihintay. No? However, they were unable to retrieve anything else, no? Supplies, mga armas, or anything else dun sa wreckage ng Santiago. Pero they were able na salvage ng kaunting mga wood para at least gawa sila ng bahay-bahayan nila, no, ng mga huts nila, tsaka pang apoy na rin nila. Kawawa naman sila. 2 linggo sila doon Kaya makain lang sila shellfish lang, tsaka kung anong mahanap nilang mga dahon-dahon, no? So when the rescue team arrived, yun lang ang natagpuan nila. Wala na talaga silang So from the 5 original, 3 na lang. Later on, nung medyo naging mapayapa na, wala nang bagyo, no? So, nag-report ngayon tong si Serrano, yung kapitan nung lumubog na barko kay Magellan. Sabi niya, actually doon, may estero, no? Yung Santa Cruz ang pinangalan ko. Actually, okay doon. Pwede tayong magstay doon habang naghahanap tayo ng tagusan, kumbaga. Munta sila doon, no? They remained there 6 weeks dun sa estero ng Santa Cruz before resuming yung paghahanap ng strait, no, ng tagusan papunta sa kabilang dagat. October 18, the fleet left Santa Cruz heading south, resuming their search for a passage. October 21, 1520, they spotted what is now known as the Cape of Virgins o Cape Vírgenes. So, past that is a large bay. While they were exploring the bay, bumagyo na naman. So, yung Trinidad at yung Victoria, pwede sila kasi medyo mas malalaki itong mga barko. Pwede kahit na bumabagyo, medyo kinaya pa rin nila, no? Pero yung Concepcion, hindi niya kaya. So, kailangan, nauna ngayon yung dalawa, hintay pa yung isa, no? Later on, sa kanilang paghahanap-hanap niya, ang dami nang nangyayari mga bagyo, ganyan, no? They found a strait at last, no? Ngayon, pag tinignan niyo yung mapa, ang tawag dyan is the Strait of Magellan. Although dati, si Magellan, ang pinangalan niya ay Estrecho o Canal de Todos los Santos, All Saints. Bakit? Kasi natagpuan nila to November 1. Sabi niya, ito ang Strait of All Saints, no? Then later on, dinuloy-tuloy nila yon, natagpuan nila ngayon yung natagusan na nila. Nakita nila yung isang napakalaking body of water na unlike sa Atlantic Ocean na maraming waves, na maraming bagyo, itong body of water na to sobrang laki pero mapayapa. Kaya nila pinangalanang Pacific.
no? Kasi nga Pacifico means peaceful. And diyan natin ngayon tatapusin itong ating first episode, no? Kasi this is actually a peaceful ocean, the Pacific Ocean. But this is kung naisip niyo ngayong first episode pa lang ay ang dami na nilang pinagdaanan, I tell you na medyo mas treacherous ang peace ng Pacific Ocean, no? So now, or rather next time, no, we will see the peaceful ocean reveal its true face. Yeah, spanning across whatever you can see from horizon to horizon, it will really drive you crazy. And of course, needless to needless to say, sa susunod na episode, we can only imagine how the remaining team ng expedition project, uh, how they will be overwhelmed by hunger, by death, no, and a land, kanilang unang matutungtungan, a land that will change everything. So sa susunod na episode natin 'yan pag-uusapan. Meantime, papaanohin muna namin kayo, sasabitin muna namin kayo para hopefully ma-hook kayo for for next episode. Abangan, abangan 'no, sa susunod na Wednesday. So, kung nagustuhan niyo 'to at may, mga tanong kayo sa ating unang na-cover na topics, feel free to let us know sa aming IG handle, sa aming Facebook, meron na tayo sa TikTok. Itong video meron ito sa Spotify at sa YouTube. Tapos alam niyo naman yung Gmail namin, tamangusapanpodcast@gmail.com. May website din kami, tamangusapanpod.com. So, maraming ways para awayin niyo kami. Especially kung, kayo, mas critical kayo pagdating sa history. Especially sa time natin na uso ng historical revisionism, 'di ba? So, tulong-tulungan natin 'to. So yun muna, dito muna tayo at magsama-sama tayo sa next episode. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Iyo. Bye-bye.